Matthew chapter 1, simula verse 18 hanggang 25. Sa mga napag-aralan na natin, alam ng mga Hudyo, alam ng mga Jew, actually, ng buong mundo, na may darating na Mesaya. Diba? Ang Mesaya o darating na tagapagligtas, anointed one, ang ibig sabihin ng Mesaya. Ang tanong ay, sinong Mesaya at saan siya, ano siya, or saan siya manggagaling, o saan siya magmumula. Kasi nga, sa history natin, napakarami nang nagsabi na sila ay Mesaya. Dito sa Pilipinas na lang, di ba? Meron tayong alam. Di ba? Pilipino. Sabi niya, ako na yung son of God. Di ba alam, ako yun. Meron din Koreano. Di ba? May Koreano, mostly ay sa South Korea. Meron ding Amerikano. Yan. And of course, meron ding mga Hudyo na nag-claim na sila yung Messiah na hinintay natin. Actually, sa mga Hudyo ay merong Jew at meron din Samaritano na nag-claim na siya ay Hudyo. Halimbawa, si Simon Bar Kokhba. Isa siyang Jew at sabi niya, siya daw yung Messiah. And then yung Samaritano naman, si Dositheus the Samaritan. Ilinayin din niya na siya ay Messiah. Yan lang. Ang pagiging Messiah kasi ay merong lineage na pagmumulan. Okay? So, ang tanong yan, paano natin matitrace, paano natin malalaman kung sino talaga yung Messiah o saan siya magmumula. So yung problemang ito ay natugunan. Natugunan sa ating Panginoong Jesucristo. Kailan ito nangyari? Doon sa binasa natin na genealogy ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat hindi pwedeng maging tagapagligtas ang sinuman. Hindi pwedeng mag-claim ako na yung Messiah. Magtatayo ako ng sariling simbahan. At kung hindi kayo miyembro ng simbahan ito, hindi kayo maliligtas. Pwede ba yun? Hindi. Okay? Kailangan ay magmumula siya sa linya ni Abraham at sa linya ni Haring David. Kasi sila yung dalawang ninuno ng Israel na kung saan nakipag-covenant ang Diyos. Sabi niya, magmula sa iyo, sabi niya kay Abraham, from your seed, ay mag-bless, mapagpapala ang lahat ng tao. And then sabi naman ng Diyos kay David, sa iyong lahi, sa iyong binhi, ay hindi mawawalan ang maghahari forever. And forever. Okay? So, natugunan yan sa pamagitan ng genealogy ng ating Panginoon. Si Matthew, sinimulan niya ang kanyang genealogy at sinabi niya, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Diba? Pasok? Pasok na pasok. Wala nang Hudyo na pwede mo pang i-trace kung na malinaw, clear, kung nasa yung genealogy niya. Sa tandaan natin, ang Messiah ay magmumula sa seed ni Abraham, magmumula sa seed ni David. Kaya kung may dumating man na sabi niya ako Messiah, tanong mo, saan ka ba nagmula? Saang tribo ka? Okay, ang pangalawa na problem dyan is paano magiging Messiah o tagapagligtas ang kapatid natin tao. Okay, di ba? Paano magiging tagapagligtas yung kung tao lang siya? Kasi sabi ng iba, sige, galing siya kay Abraham, galing siya kay David, pero tao lang siya. Kasi dapat ang magiging tagapagligtas ay dapat kinsman natin. Alam niyo na yan, di ba? Dapat kinsman natin. So, kung tao lang siya, paano magliligtas ang
may bahid din na kasalanan. Pwede mo bang iligtas ang kapwa mo nalulunod? Pareho kayo nalulunod. Ay, liligtas ko siya. Eh, nalulunod ka rin. O, pareho na kayo. Diba? So, hindi naman pwede na ang Diyos iligtas natin tayong lahat. Diba sabi ng iba? Kung Diyos siya, hindi dapat iligtas na lang tayong lahat. Hindi rin pwede kasi meron na tayong batas na dapat yung Redeemer natin ay dapat kinsman. In other words, kinsman, dapat kapareho natin yung nature. Okay? Hindi siya demigod, demi-human. Anong demigod, demi-human? Kalahating Diyos, kalahating tao. Hindi. Dapat 100% God, 100% man. At yung bagay na yon ay natugunan din sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Imagine yung wisdom ng Diyos. Diba? Na-imagine nyo yung wisdom ng Diyos. Paano niya na-put together doon na kay Mary ipapanganak ang ating Panginoong Hesus na wala siyang binhi ng bumula sa lalaki. Naunawaan na niya ba kung sino yung nagkasala? Sino ba nagkasala? Si Adan ba o si Eva? Ha? Ang kumagat ng prutas ay si Eva. Ha? Oo. Si Adan ang nag-direct na nag-disobey doon sa command ng Diyos. Kasi sa kanya sinabi yung command kay Adan. Si Eva, na-deceive siya yung snake, yung ahas, nadala siya sa deception, pero si Adan, siya mismo ang nakakaalam ng command, pero kumain pa rin siya. The power of woman. Binigay sa kanya ni Eva. Okay? So, in other words, ay sa lalaki, yung dahil sa isang Adan, sa Romans, dahil kay one Adam, si Adan, nagkasala ang lahat ng tao. Now, si Mary, nagbuntis siya, hindi kay Joseph, kundi sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa Luke, minention niya sa aklat ni Luke, nasabi niya yung Holy Spirit lumukob kay Mary. Now, even yung part na yan, aatakihin ng kaawayan. Even yung part na yan. Bakit? Ito na nga, yung ating pag-aaral ngayon, si Joseph, malalaman niya ngayon. Di ba pinaliwanag ko na sa inyo ano yung nangyayaring kasalan sa Israel? I-arrange siya. Ayun, halimbawa yung baby ni Crystal, tapos sino ba yung may baby lalaki? Babae din yan eh. So, pag may nakita ang baby, mag-usap sila. O, yung anak ko na mapapangasahan. Di ba? Baby pa lang yan, nag-usap na. Paglaki ay magkakaroon ng betrothal. Betrothal o yung engagement. Yung mag-usap yung mga magulang, kasama na yung malalaki na yung mga bata, mag-agree sila. O sige, kami na, basta mahal ko siya. Ganyan, di ba? So, nag-agree na yung mga magulang, nag-agree din yung dalawang party ni kakasal, betroth na yun, wala nang mga paghiwalay sa kanila kundi divorce. Kasi, okay na yan, namanhikan na, nag-engage na, may sing-sing na rin yan. So, divorce na lang ang mga paghiwalay sa kanila. Now, hindi pa, sabi sa verse 19, subalit dahil, simula 18 na, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang matuwid na tao, o sabihin natin na isang matuwid na lalaki, si Jose, na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, pinalak niyang hiwalayan. Hiwalayan, sa English, na ginamit yan is yung
lumayo kay Maria, ang word na ginamit dyan is to divorce her. Okay, so binalak niyang i-divorce si Maria silently. Bakit silently? Kasi hindi pwede na ibulgar niya yun. Bakit? Kakalad ka rin si Maria sa labas at babatuhin hanggang sa mamatay. So, makikita natin kung gaano ngayon ano yung magandang term na kabait, kabuti, gentleman ni Joseph. Okay. So, habang nangyayari ito, nalaman ni Joseph na hindi niya nalaman ito kay Maria. Okay, hindi niya ito nalaman kay Maria. Basta nalaman niya na si Mary ay nagbubuntis. Kaya, subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose, na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ayan. So, ano ba ibig sabihin ng matuwid? Matuwid o righteous sa English. Yung righteous is meron kang tamang standing. Meron kang magandang reputation. Okay. Pero higit sa lahat, meron kang, yung righteousness sa harapan ng Diyos is meron kang tamang standing sa harap ng Diyos. In other words, ay yung matuwid ka, hindi mo pinapantay ang sarili mo sa kapwa mo. Matipid ka, matuwid ka sa harapan ng Diyos, hindi sa ibang tao. Kasi pwede mong ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Ay, mas matindi mo ako kahit kung di ba? Pero hindi. Righteousness is yung matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Pero righteous si Joseph, meaning ayaw niyang gumawa ng anything na hindi maganda. Okay? Ang gagawin niya, of course, ay yung tama. Tama sa harapan ng tao, moral. Tama siya morally, at tama rin siya sa harapan ng Diyos. O tama siya spiritually. Yun. So, Joseph ay isang matuwid na tao. Kaya ayaw niyang. Pangalawa is, meron siyang, hindi lang sa siya ay matuwid, meron din siyang respect sa kanyang asawa. Bakit? Instead na kalad ka rin ni Joseph, isumbong niya ito, iwalay ko na ito, mag-anak na lang ng ibang mapapangasawa ko. Okay, bulgar niya, kalad ka rin niya at batuhin hanggang mamatay, hindi. Hindi niya ginawa yun, kundi ang ginawa niya is, bakit kasi gusto niyang hiwalayan si Mary ng sikreto? Bakit? Para ano? Para ayaw nitong malagay sa kahihiyan ng kanyang asawa si Maria. In other words, pagkaman hindi pa sila nagsasama, si Joseph talagang meron ng pagtingin. Hindi lang sa arranged marriage, talagang in love pa siya. Love struck kay Mary. Sino ba na hindi ma-in love? Ang description ng Lucas, no, kung titingnan niyo doon sa Lucas, ang sabi sa Lucas is si Mary, yung kanyang character, meron siyang godly na character, si Mary.